Hello everyone! Welcome back to the channel and welcome back to another vlog. From my last vlog, we've talked about yung current basic salary ko dito sa Finland. And so for this video, isi-share ko naman sa inyo yung tungkol sa tax. So, real talk ulit tayo. Pag-usapan naman natin kung saan nga ba napupunta yung tax dito sa Finland and kung worth it nga ba. So, dun sa ating last video guys, nabanggit ko din dun kung magkano nga ba ang aking tax deduction. And also, syempre, kasama dyan yung monthly na nade-deduct na pension and unemployment insurance contribution. So, yung nagtototal yon sa amount na 50,000 pesos. So, kung iisipin, di ba, para ang laking perang nababawas sa'yo yon monthly. Lalo kung iisipin mo na siya in peso, parang mabigat din. So, nung nag-uumpisa pala ako dito sa Finland, syempre hindi ko pa naman naramdam yung effect ng tax, kung mataas ba or hindi. Kasi that time naman, mas mababa pa na naman yung sahod namin. Tapos, since nag-uumpisa pa lang naman ako, wala pa masyadong mga reklamo ng ganyan. So, mababa ang sahod, mababa din yung nababawas na tax. Pero, nung nag-start na ako na maka-experience ng mas mataas na sahod, tapos makita ko din na yung tax ko, mas malaki ang bawas. Doon na yung reality na, ay, ang laki ng tax, lalo nung COVID season na ang daming work, kahit saan, pwede ka mag-part-time. Laki din sumahod ng mga nurses that time. Pero doon ko din talaga na-feel na, ang laki pala ng tax, ang laki pala ng nababawas. So, saan nga ba napupunta ang taxes dito sa Finland? Sabihin natin na una dyan is healthcare. Actually, yung sinasabi nilang free ang healthcare, hindi naman talaga. Hindi totally free ang healthcare dito sa Finland, hindi dahil nagbabayad tayo ng tax, libre ang ating mga healthcare services. Pero, may malaking pero. So, magbibigay ako ng mga real-life situations, ng mga example, kung bakit nakikita pa din naman yung tax when it comes to healthcare. Meron yung time na nagpunta ako ng health station. Tapos, ang nag-attend sa akin was a registered nurse. So, kinuhanan ako ng blood tests. Punta akong health station kasi parang ilang araw na ako may fever. Tapos, kinuhanan ako ng blood test. Tapos, so after nun, pinauwi ako, ganyan. And then syempre, yung doctor yung mag-check nung lab results ko and nag-prescribe siya ng antibiotics. So yung visit ko that time sa my health station, even yung blood test ko, walang bayad. So as in, wala akong binayaran na kahit ano doon. Pero, let's say for example, yung boyfriend ko naman, nagpunta din ng health station because of another problem. So, yung case niya kasi is kailangan ng doctor's appointment. So, meron siyang doctor's appointment, chinek siya, ganyan. And then, nirefer siya for x-ray and then pinakuhanan din siya ng blood test. Yung doctor's appointment, nagbayad siya. So, may bayad yung doctor's appointment. Pero, yung for example, yung mga lab tests, ganyan, even yung x-ray, walang bayad. So, kapag doctor ang magtitingin sa'yo, yun yung usually na may bayad. And ang bayad doon is per visit. Another example naman is yung mga kids sa school, ganyan. So, yung friend ko, yung anak niya kailangang magpa-braces. So, lahat when it comes to dun sa pagpapa-braces, libre lahat yun. Tapos, kapag sa mga buntis, for pregnant women, libre yung mga check-ups, ganyan. So, in all fairness, madami pa kung saan ka kung saan mo makikita, kung saan napupunta yung tax mo when it comes to healthcare. Pero syempre, kung wala ka sa mga ganong category, di ka naman buntis, wala kang anak, tapos gusto mo lang magpa-random check-up, hindi ka kasama dyan. So, kumbaga, tagabayad ka lang ng tax. Curious naman ako kung nasang country man kayo ngayon, kamusta ang healthcare sa inyo? Nakikita nyo ba doon or nararamdaman nyo ba na napupunta doon yung tax nyo? So, sa education naman, in all fairness, libre ang education sa Finland. So, maganda to for those na merong mga anak. So, even university, kahit anong course ang kuhanin mo, libre ang pag-aaral. So, pero syempre, hindi kasama dyan yung mga international student. Nagbabayad sila ng tuition fee. Pero yung mga residents dito, ayun, libre ang education. So, na-try ko din naman yan. Nung nag-aral ako, nung pinursu ko yung BSN ko, ayun, wala din akong binayaran. Tapos, na-pursue ko siya while working full-time. So, when it comes to education, maganda din naman talaga. Especially, ayun nga, yung mga kids talaga ang makikinabang. Pero kung wala ka namang anak,
tapos hindi ka naman nag-aaral, edi tagabayad ka lang ulit ng tax. Isa pa yung use of library. Hindi ko actually alam sa Pinas or hindi ko pa naman na-experience. Pero kasi dito kapag punta ka ng library, free kang kumuha ng library card. Tapos, pwede ka mag-print, libre yung printing. Tapos, madaming nabibilib dun sa may Audi Library sa may Helsinki. Kasi madami dun pwedeng gawin. Merong pwedeng maglaro ng games, merong mga musical instruments, pwedeng mag-print ng tarpaulin, ganyan. Tapos, pwede ka ding mag-book ng room na, for example, room for free na, for example, kailangan mong meeting with other students or meeting with teacher, meeting with colleagues, ganyan. Free din yun. Tapos, next naman dyan is yung social benefits. Again, sa may mga anak, diba? Paldo. So, may mga support sa families, sa mga nawalan ng trabaho, mga unemployed, sa mga students. So, kahit andun ka sa may low income bracket, hindi ka naman pababayaan ng government. So, mafe-feel mo, kasi meron mga housing benefits, parang housing support, ganyan. Tapos, yung mga child benefits. Tapos, ayun nga, kapag nawalan ka bigla ng trabaho, like for example, nung COVID, so, madaming na lay off. Ayan, so napakinabangan nila yung taxes nila. Tapos yung isa naman dyan is, when it comes to infrastructures, bihin natin yung sa about public transpo. Yung mga kids, I think 7 years old and below, free sila ng pamasahe sa public transpo. Tapos meron din yung mga seniors, kapag naka-walker sila, libre din ang pamasahe nila. Yung mga parents na may dalang, ano bang tawag doon? Baby trolley. Pero make sure na may baby yung kasi ngayon nagche-check na sila kasi may mga gumagawa na may dala nga silang baby trolley pero wala palang baby yung loob. So ngayon nagche-check na yung mga checker. So free din yung pamasahe ng mga yon. Tapos kung paano nila ino-organize kapag may mga roadworks ganyan. Actually, maayos naman. Siyempre, sa mga ganun, sa mga ganyang detour na yun, kailangan din dyan ng budget. So, kahit pa paano, doon naman napupunta yung tax. And another one is yung mga campsites, mga trails, yung maintenance niyan. Doon mo din makikita kung saan yung napupunta yung tax mo. Lalo sa amin na mahilig kami mag-camping. In fairness, yung mga campsites naman talaga is well-maintained. Tapos alam nyo bang may mga dog parks dito na minamaintain din talaga nila? Hindi ko alam. Sa country ba kung nasaan kayo, may mga dog parks din kayo? Or yung mga normal parks lang? Well, anyway, mga parks dito and mga dog parks well-maintained. So, the big question is, sulit ba ang tax sa Finland? For me, oo. Kasi kahit mataas naman siya, nararamdaman naman and nakikita kung saan napupunta. Although kahit sinasabi ko na mas mga nakikinabang yung may mga kids, may mga pinag-aaral, ganyan, mas ramdam nila kung saan napupunta yung tax nila. So, pero hindi siya perfect ha. Hindi perfect naman. Wala namang perfect. So, hindi perfect, pero at least nakikitang transparent. And ramdam mo kung saan napupunta. So, hindi naman sa gusto na naman natin siyang i-compare, no. Pero natutuwa lang ako and na-appreciate ko. Kasi parang sa Philippines, yung tax, ewan ko sa inyo guys, ano sa tingin nyo, mag-comment kayo kung ramdam nyo ba yung tax sa Philippines or ramdam nyo ba yung tax sa kung saang country man kayo ngayon. Kung nakukuha nyo ba yung benefits nung tax na binabayaran nyo. Iba lang din kasi talaga yung system dito sa Finland. Ma-appreciate mo na visible yung benefits. So ano to sa tingin nyo guys? Comment down kung okay lang ba sa'yong magbayad ng malaking tax or mas malaking tax kung nararamdaman mo naman and kung nakikita mo naman kung saan napupunta. So, may mga nagtatanong din pala dun sa may previous vlog kung paano nga daw ba mag-update ng tax dito sa Finland. Actually, ang i-update mo dun is yung income mo for that year. Oo nga, tapos ayun, ma-update na din yung tax mo. So, eto siya. So, go to vero.fi, click tax cards and prepayments. Request new tax card. Select either the short or complete tax card request. Mas okay kung pipiliin mo yung information retrieved from the incomes register. Tapos, i-click mo yung yes kung nakaka-receive ka ng mga other income na makikita dito sa page na to. So, sa next page is itong other deductions. So, dito makikita yung sa my travel expenses. If, for example, you are living in Helsinki and ang workplace mo is in another city like Vantaa or Espoo, I would suggest na mag-declare ka dito sa my travel expense. In a year, ang babayaran mo for work travel expense
out of your own pocket is 900 euros. Kapag nag-exceed ka dyan, pwede mong i-declare dito sa Vero and ang effect niyan is mababawasan ang tax percent mo. So, one way ito guys para mapababa ang tax, lalo yung sa malalayo ang workplaces. Another one is yung mga working from home. So, yung mga expenses mo because of working from home, pwede mong i-declare sa Vero and ang effect again niyan is mababawasan ang tax percent mo. So, after mong mai-input lahat ng mga info, i-compute na yan ni Vero kung magkano lahat yung pwedeng ibawas sa'yo, hence, ma-update yung tax percent mo. So, ayun lang naman guys for this video. Comment down below again sa mga reactions nyo. And please don't forget to like this video, don't forget to subscribe, and I'll see you on my next one.